Mapagpalang araw sa iyo, Sir Caspar, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Veronica. Kasalukuyan akong nakatira dito sa lalawigan ng Capiz. Itong karanasang ibabahagi ko sa inyong mga kaaswang ay karanasan ko ito noong dekada 90. Nang mga panahong ito ay naninirahan pa lamang kami sa isang liblib na purok, malayo sa kabihasnan. May mga kalapit-bahay naman kami pero may kalayuan ang agwat ang aming mga bahay. Isang araw noon, kasalukuyan akong abala sa aming mumunting tanim na gulay sa likod ng aming bahay. Oo nga pala mga kaaswang, nakalimutan kong sabihin kung ilang taon na ako ng mga panahong iyon. Nasa 25 na ako at may asawa at isang anak. So ayun nga, habang abala ako sa paglilinis ay lumapit sa akin ang aking asawa at tinanong ako kung ano ang uulamin namin sa kinahapunan. Hindi ko alam, mahal. Ikaw ba? May naisip ka ba kung ano ang uulamin natin? Balik kong tanong sa kanya. Sige, pupunta na lamang ako sa palengke para bumili ng ulam. Sasama ka ba, mahal? Tanong niya sa akin. Abala ako sa pag-aayos ng mga bagong pananim kong gulay. Kaya naman sinabihan ko siyang siya na lamang ang pupunta sa palengke. Dahil sa wala rin naman siyang ginagawa. Sige, ikaw ang bahala. Marami pa namang mabibiling anik-anik doon. Ikaw rin, baka may magustuhan kang bilhin. Pang-iinggan yung wika ng asawa ko. Pinandilatan ko naman siya ng mga mata at sinabihang hindi nga ako sasama dahil sa may ginagawa pa ako. Kaya siya na lang ang umalis ng mag-isa. Oo na po. Bibilhan na lang kita ng pasalubong. Ano ba ang gusto mong pasalubong? Tanong niya sa akin. Ikaw ang bahala kung anong makita mong pagkain doon. Bahala ka na. Saad ko sa kanya. Siya, sige na mahal. Aalis na ako. Pagpapaalam niya sa akin. Tumango naman ako kaya agaran na siyang umalis. Ako naman ay ipinagpatuloy ko na ang ginagawang pagtatanim ng mga gulay. Sa totoo lang kasi, Sir Caspar, mahilig akong magtanim ng mga gulay. Mas gusto ko kasing preskong pagkain ang kakainin namin. Isa pa ay natutuwa ako kapag nakikita kong may mga bunga na ang mga pananim kong gulay. Gaya na lamang ng mga sitaw at iba pa. Ginaganahan akong magluto kapag sariling pitas ko ang mga gulay na niluluto ko. Nang matapos na akong magtanim ay pumasok na ako sa loob ng bahay para maghugas ng kamay at paa. Pagkatapos ay nagpahinga na muna. Pasado 4:00 na ng hapon na iyon at tulog pa rin ang anak ko. Kaya't sandali na muna akong nahiga sa mahabang upuan malapit sa pintuan para magpahinga. Noong sumapit ang 5:00 ay dumating na ang asawa ko. Kaagad niyang binigay sa akin ang pasalubong niyang kakanin at saka pumunta sa kusina para asikasuhin ang pinamili niya. Bumangon naman ako para sumunod sa kanya sa kusina. Anong mga pinamili mo, mahal? Tanong ko sa kanya. Sinabi niya namang karne umano ng baboy ang binili niya. Naisip niya kasing magluto ng sinigang na baboy. Dahil matagal-tagal na raw kaming hindi nakakapag-ulam ng sinigang na baboy. Paano ba naman kasi? Puro gulay na lamang ang inuulam natin. Parang nagre-reklamo na nga yata ang tiyan ko sa kakaluto mo ng gulay, mahal eh. Kaya magkarne naman tayo ngayon. Nakangiting wika ng asawa ko. Nginusuan ko naman siya at sinabing pupurgahin ko talaga siya ng gulay.
kapag ako pa rin ang pinapaluto niya palagi. Kaya sipag-sipagan niyang magluto ng ulam para hindi puro gulay ang kakainin niya. Natawa naman ang asawa ko at sinabing, "Oo na po, hayaan mo at tuwing hapon kapag maaga akong nakakauwi galing sa trabaho, ay ako na ang magluluto ng ulam." "Sabi mo yan ha, baka naman mamaya hanggang salita ka lang. Tapos sa susunod na araw wala na. Kakalimutan mo na ang mga sinasabi mo." Pabiro kong wika sa kanya. "Ano ka ba naman mahal? Kailan ba ako nangangakong hindi ko tinutupad ha?" Paglalambing niyang wika. Iningusan ko siya habang inilalagay sa palato ang kakaning binili niya. Pagkatapos ay kinain ko na iyon. Inalok ko siya at sinabihang masarap ang kakaning nabili niya. Pero tinanggihan niya ako at sinabing para sa akin talaga umano ang pagkaing binili niya. Kaya't kainin ko raw iyon. Makaraan ang ilang minuto at natapos na akong kumain, ay niligpit ko ng plato. "Tutulungan na kita sa ginagawa mo dyan. Akin na, ako na ang maghugas ng karne at ikaw na ang maghiwa ng mga pangsahog." Wika ko sa kanya. Binigay naman niya sa akin ang karne para mahugasan ko. Noong huhugasan ko na sana ay may naisamang isang balot na kalamansi sa loob ng lalagyan ng karne. Kaya tinanong ko siya kung bakit bumili siya ng kalamansi. Para saan iyon? Saan niya gagamitin? Dahil sa pagkakasabi nga niya ay magluluto siya ng sinigang. Oo nga pala. Kamuntikan ko nang nakalimutan. Mag-iihaw rin pala ako kaya 2 kilo ang binili ko. Mabuti na lang at nakita mo ang kalamansi kaya naalala ko. Aniya pa. Akin na ang kalamansi at hihiwain ko na yan para ilagay sa karne. Dagdag niya pang wika kaya inabot ko na sa kanya ang kalamansi. Hinugasan ko muna ang mga kalamansi bago ko ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay isinunod ko na ang karne. Habang hinugasan ko nga iyon ay nakita kong presko pa ang karne. Kaya sinabihan ko ang asawa kong napakaswerte niya naman dahil nakabili siya ng preskong karne. Oo nga eh. Swerte nga at nagkataong ako pa lang ang bumili ng karne doon sa matandang nasa dulo ng palengke. Kaya nakapamili ako ng maganda-gandang karne. Nakangiting wika niya. Matapos kong hugasan ng karne ay inilapag ko na iyon sa lamesa. Nakita kong hindi pa tapos sa paghihiwa ng mga pangsahog ang asawa ko. Kaya nagpresenta na akong ako na ang maghihiwa ng mga kalamansi. Sige mahal, ipiga mo na rin sa karne ang hiniwa mong kalamansi para maibabad na. Ikaw na ang bahala sa mga marinate niyan. May tuyo dyan at saka kung ano pa. Aniya pa. Hiniwa ko na nga isa-isa ang kalamansi at agaran ng piniga pagkatapos kong mahiwa sa karneng ibinukod ng asawa ko. Habang ginagawa ko iyon ay panay pa ang pagkukwentuhan namin. Nang sa maya-maya pa'y walang ano-ano'y bigla na lamang umalingasaw ang buong paligid. Kaagad na napatingin kami sa karneng pinipigaan ko ng kalamansi. Tinitigan kong maigi ang karne dahil sa nakita kong bumubula iyon at dahan-dahang nag-iba ang kulay. Kung kanina ay pula iyon at pareskong tignan, nang mga sandaling tinitigan naming mag-asawa ang karne, ay nakita kong dahan-dahang iyong nangingitim na animoy. Matagal nang naburong karnit nangangamoy. Maya-maya pa ay gayon na lang ang gulat ko. Nang sa bigla na lamang may mga nagsisigapangan na maliliit na uod sa karne.
Nakita ko pong napamura ang asawa ko at agad nang kinuha ang plastik at ibinalot ang karne. Pagkatapos ay sinabihan niya akong isarang maigi ang pintuan pagkalabas niya. Tinanong ko naman siya kung saan siya pupunta. Sinabi niya namang isa sa uli niya sa Demontres na tendero ang karning binebenta nito. Hindi na ako nagpagsalita pa dahil nagmamadali ng lumabas ng bahay ang asawa ko. Kaya naman tulad ng sinabi niya ay isinara ko na lamang ang pintuan. Habang hinihintay siya ay iniisip ko kung ano ang nangyayari na sa kanya. Iniisip ko kung nakarating na ba siya sa palengke at naibalik ba niya ang karne. Makalipas ang mahigit 1 oras ay bumalik na ang asawa ko. Pero may kasama na siyang matandang lalaki at nung pagbuksan ko sila ay nakita kong si Mang Ambo pala. Pagkapasok nila ay sinabi sa akin ng asawa ko ang lahat. Ayon nga sa kanya ay hindi na niya naabutan pa ang matandang tendero sa palengke ang napagbilihan niya ng karne. Noong ipagtanong-tanong niya sa mga tendero sa palengke ay hindi raw nila kilala ang matandang napagbilhan niya. May nagsabi namang iyon pa lang ang unang pagkakataong nakita niya ang matanda sa palengke. Kaya't ni isa sa kanila ay walang nakakakilala sa matanda. At dahil sa hindi niya na nga makita ang matanda, ay dumiretso na lamang siya sa manggagamot na si Mang Ambo. Sinabi niya rito ang tungkol sa karning bitbit niya at kung saan niya ito nabili. Sinabi naman ng matandang manggagamot na aswang umano ang napagbilhan ng asawa ko. At may balak iyong mangyangga o manghawa sa pagiging aswang nito. Kaya't nilagyan ng sabulag ang karning binebenta nito para mambiktima ng mga inosenteng tao. Mabuti na lamang talaga at naisipan ng asawa kong ibabad ang karne sa kalamansi. Kung kaya't lumabas ang tunay na kaanyuan ng karne sa pamamagitan ng katas nito bago pa man lutuin. Dahil kung nagkataong hindi pinatakan ng katas ng kalamansi ang karne, tiyak buong pamilya namin ang mayayanggaw. Kaya sumama ang manggagamot dahil nais lang nitong kumpirmahin kung minarkahan na ba ng aswang ang bahay namin. Sa kadahilan ng lahat ng taong nakakabili ng karne nito ay tiyak may kalalagyan daw. At sa kamalas-malasan pa ay hindi lulubayan ng aswang ang mga taong nais nitong biktimahin hanggat hindi maging kaisa nito. At ang mas malala pa ay maaaring ikamamatay ng taong hahawaan ng pagiging aswang kapag hindi kinaya ng katawan nito. Tinanong ko naman sa manggagamot kung ano ang nakita niya pagkapasok sa bakuran namin. Tahasan niyang sinabing kumpirmado na markahan kami ng aswang at mukhang hindi ordinaryong aswang umano ang nabilhan ng karne ng asawa ko. Anong ibig niyong sabihin, hindi ordinaryong aswang, Mang Ambo? Tanong ko sa matanda. Sinabi naman nitong bibihira lamang ang aswang na makakagawang hindi pa man sumasapit ang dilim ay namarkahan na kaagad ang bahay namin. Tanging mga mantas lamang ang may kakayahan ng ganoong klase. Matapos kong marinig ang sinabi ng manggagamot, ay natakot akong bigla. Kaya naman tinanong ko ito kung ano ang nararapat naming gawin. Sinabi naman itong wag umano kaming mag-alala dahil siya ang bahala. Hindi siya uuwi sa kanila hanggat hindi niya mapupuruhan ang aswang na iyon. Sapagkat matagal-tagal na rin umano niyang hinahanting ang aswang. Hindi niya lang matukoy kung itong aswang ang nagnanais bumiktima ng mga inosente sa baryo namin. At ang aswang na nambibiktima sa karatig baryo ay iisa lamang. Malamang sa malamang iisa lang ang aswang na iyon. Wika pa ng asawa ko. Ay, siya nga pala, mahal.
Ipagtimpla mo muna kami ni Mang Ambo ng kape. Pasuyo lang po. Utos sa akin ng asawa ko. Sige mahal, sandali lang. Ipagtitimpla ko kayo ng kape. Wika ko at kaagad nang pumunta sa kusina para ipagtimpla sila ng kape. Matapos ko silang ipagtimpla ng kape ay nag-asikaso na ako ng pagkain. Nagluluto na lamang ako ng gulay. At iyon ang inulam namin sa hapunan. Nang matapos na kaming makapaghapunan ay naglagay na ng mga pangontra sa aswang ang manggagamot sa buong kabahayan. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalagay ng mga pangontra sa aswang, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa bubungan ng bahay. Kaya naman sandali akong napaiktad at halos sabay pa kaming napatingin sa taas ng bubungan. Dahil sa parang may kung sino mang tao ang nagtapo ng bato sa bubungan. Kaya't nagpagulong-gulong sa bubungan pabagsak sa gilid ng bahay namin ang bagay na itinapon sa taas. Malutong na nagmumura ang manggagamot at nagwika. Hay nako, sa wakas, nandito na ang pinakahihintay nating demontres. Mabuti naman at inagahan ang pagdating. Magtatanong pa sana ako kung sino ang tinutukoy ni Mang Ambo. Nang sa walang ano-ano'y, bigla na lamang kaming nakarinig ng isang nakakakilabot na huni ng ibon. Kakaiba ang huni na iyon. Sa tanang buhay ko ay iyon pa lamang ang unang pagkakataong narinig ko iyon. At aaminin ko mga kaswang, noong marinig ko iyon ay talagang kinikilabutan ako at nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Kaagad kong kinarga ang anak kong 3 taon pa lamang. Samantalang ang asawa ko naman ay nakita kong inabutan ni Mang Ambo ng buntot ng pagi. Sinabi pa nitong sa oras na lumapit umano ang aswang sa pintuan ng bahay, ay huwag siyang mag-atubiling hambalusin iyon ng buntot ng pagi. Tumango naman ang asawa ko at maya-maya nga'y sunod-sunod na malakas na paghambalos ng sanga na malaking puno ang tumatama sa bubungan namin. Na para bang may paparating na bagyo, sanhi ng malakas na hagunoy ng hangin. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang manggagamot at ang asawa ko. Mabilis na lumabas ng bahay ang mga ito. Pagkalabas nila ay agaran ko ng isinara ang pintuan. Pagkatapos ay mga kalabugan at angil na lamang ang naririnig ko. Naririnig ko rin ang malakas na pagmumura ni Mang Ambo. Kaya naman sandali kong inilapag ang anak ko sa upuan at sandali akong sumilip sa butas ng dingding namin. Noong makasilip na nga ako ay ganoon na lamang ang hilakbot na nararamdaman ko. Dahil sa nakita ko ang hindi pang karaniwang asong nagbabaga ang mga matang pinaghahambalos ng asawa ko. Samantalang ang manggagamot ay panay ang pagsasalita nito ng mga lengguaheng hindi ko maintindihan. Nakikita kong panay ang pag-angil ng nilalang habang umaambang dadambahan ang asawa ko. Subalit mabilis na inaambahan ng manggagamot ng itak nitong hawak. Nakita kong itinarak niya iyon sa lupa at mabilis nang isinaksak sa asong, akmang dadambahan na sana ang asawa ko. Napatutop na lamang ako sa bibig nang makita ko iyon. Sa pag-aakalang masaktan na ng aswang na iyon ang asawa ko. Mabuti na lang talaga at mabilis si Mang Ambo. Kung kaya't bago pa man malapitan ng nilalang ang asawa ko, ay mabilis nang naitarak ng matanda ang itak sa dibdib ng aswang. Nakita kong mabilis na tumakbo papunta sa likuran ng bahay ang nilalang habang umaangil ng napakalakas. Kaagad namang hinabol ng manggagamot iyon at sumunod ang asawa ko. Makalipas lamang ang ilang minutong katahimikan, ay bumalik na sa loob ng bahay ang dalawa. Maraming kalmot sa katawan si Mang Ambo. Kaya naman ay kinuha ko na ang gamot naming nakalagay sa kwarto at gagamutin na sana ang matanda.
Pinigilan niya naman ako at sinabihang siya na umano ang manggagamot dahil uusalan niya muna ng orasyon ang sarili bago gamutin. Sige po, kayo po ang bahala, wika ko sa matanda. Hinarap ko naman ang asawa ko at tinanong kung ayos lang ba siya at kung ano ang mga nangyayari. Ang matanda naman ang sumagot sa mga katanungan ko at habang ginagamot niya nga ang sarili ay nagwika siyang kilala niya umano ang aswang na iyon. Huwag raw kaming magkalala dahil bukas na bukas pupuntahan niya ang bahay ng aswang para kumpirmahin kung patay na ba ito. Anong ibig niyong sabihin, Mang Ambo? Tanong ko sa kanya. Sinabi niyang napuruhan niya ang aswang kanina noong dadambahan na sana ang asawa ko. Kaya naman paniguradong bukas na bukas ay bangkay na kung aabutan sa sariling pamamahay ang aswang na iyon. Napahinga naman ako ng malalim at nagpasalamat sa manggagamot dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang napahamak na kami ng pamilya ko. Tumango naman ang manggagamot at sinabing walang problema. Malugod siyang nasisihang natutulungan niya ang mga taong lumalapit sa kanya at humihingi talaga ng tulong. Ayos ka lang ba, mahal? Baling na tanong kong muli sa asawa ko. Tumango naman siya at nagsabing ayos lamang siya. Huwag umano akong mag-alala. Kinabukasan mga kaswang, maaga pa lang ay pinuntahan na ng asawa ko at ni Mang Ambo ang sityo kung saan naninirahan ang aswang. Gaya nga ng sinabi ng albularyo, bangkay na nang maabutan nila ang aswang at kumpirmadong iyon ang matandang nagtitinda sa palengke. Simula nga nang maranasan namin iyon ay hindi na kami basta-bastang bumibili ng kung kani-kaninong taong nagtitinda. Sinusuri muna namin ang mga bibilhin lalo't pa kapag karne. Dahil sa baka muling maulit na naman sa amin ang nangyari nang minsang bumili kami ng karne sa matandang tendero sa palengke. At paalala lang po sa lahat ng nakikinig ngayon, kahit ano po ang mangyari o kahit anong bilhin niyong mga sariwang ulam, ay dapat lang na maglagay kayo ng kalamansi kahit sa mga lutong ulam. Subukan niyo lang. Walang mawawala kung walang mapapala. Dito ko natatapusin ang kwento, mga kaswang. Maraming salamat po at sana ay mapili niyong maibahagi itong aking kwento sa inyong channel, Sir Casper. Muli, maraming salamat po. Ako po si Borinica ng Kabis. Salamat sa pag-subscribe. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. At magandang araw sa ating butihing narrator. Bago ko sisimulan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, ay pakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga po pala si Erwin, Tubong Baybay Leyte. Sa kasalukuyang taon ay may sarili na akong pamilya at masayang namumuhay dito sa Capiz. Taong 1993, kasama ang kaibigan kong si James ay pumunta kami sa Capiz. Isinama kasi kami ng kaibigan naming si Anton sa Capiz para magtrabaho sa pinagtatrabahuan niyang palayan at palaisdaan. Kaming tatlo lamang ang naroroon sa malawak na kalupaan at binabantayan ang taniman ng mga amo naming naninirahan sa bayan. Tuwing araw ng linggo lamang pumupunta ang mga ito para magdala ng mga konsumong pagkain. Naging maayos naman ang trabaho namin hanggang sa lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Isang araw noon, habang abala ako sa ginagawang trabaho ay lumapit sa akin ang kaibigan kong si James
at tinanong kung ano ang kakainin namin sa pananghalian. Hindi ko alam, Brad. Itanong mo na lang kay paring Anton kung ano ang kakainin natin. Siya kasi ang nakatuka ngayong magluto eh. Wika ko sa kaibigan ko. Sige, Brad. Pupuntahan ko lang si paring Anton. Itatanong kung ano ang uulamin natin. Kung wala ay mangunguha ako ng kangkong. Marami kasi akong nakita doon sa gilid ng sapa, sa paanan ng palayan. Aniya pa. Tumango naman ako at sandaling tinapunan ng tingin ang kaibigan ko. Pagkatapos ay ibinalik ko na ang paningin sa ginagawa ko. Noong sumapit na ang katanghaliang tapat ay iniwan ko na ang ginagawa ko at pumunta na sa kubong tinutuluyan naming nakatirik sa malawak na maisan. Pagkarating ko ay naroroon na ang mga kaibigan ko. Kakatapos lang rin nilang bisitahin ang kani-kanilang pwesto. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, nakatuka kay Anton ang facepan. At kay James naman ay maisan. Tapos sa akin ang palayan. Magkakalapit lang rin naman ang mga ito. Kanya-kanyang bantay kami dahil ayon sa amo naming lalaki, marami raw ang magnanakaw kaya kumuha sila ng tagabantay. Ayos lang naman sa amin iyon dahil wala namang masyadong gagawin. Magbabantay lang kami at iyon lang. Wala nang iba pa. Tara tol, kain na tayo. Tawag sa akin ni Anton nang makita niya ako. Sige tol, susunod na ako. Tugon ko sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay may mga trabahante nang naggagapas ng palay. Abala ako sa mga ginagawa ng may lumapit sa aking matanda. Magiliw itong nakikipagkwentuhan sa akin at napapansin kong panay ang pagtapik niya sa balikat ko. Hindi ko naman pinansin ang ginagawa ng matandang panay ang pagtapik sa balikat ko. Dahil sa ang buong akala ko ay wala lamang iyon. Kinahapunan, pagka-uwi ko ay kaagad na akong nagbihis ng pambahay at dumiretso na sa higaan. Pagkaramdam ko kasi ay nanlalanta ang buong katawan ko. Kaagad na akong sumalampak sa higaan at ipinikit ang mga mata ko. Maya-maya, naramdaman kong may pumasok kaya sandali kong idinilat ang mga mata. Nakita kong si Anton pala ang pumasok at isinabit ang bitbit niyang bag. Tara tol, kain muna tayo. Nagluto si James ng merienda kanina. Pag-aayang wika sa akin ng kaibigan ko. Sinagot ko siya at sinabihang wala pa akong ganang kumain. Sila na lamang ang magmerienda. Kakain na lang ako mamaya kapag nakapagpahinga na ako. Sige tol, tawagin na lang kita mamaya kapag nakapagluto na ng hapunan si paring James. Aniya pa sa akin bago lumabas ng silid. Nang makalabas na siya ay ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at pinilit kong makatulog. Nagbabaka sakaling mawala ang samang nararamdaman ko. Sa paglipas ng ilang oras ay ginising ako ni Anton. Kakain na raw kami kaya bumangon na umano ako. Marahan naman akong bumangon habang hinihilot ang sintido. Sapagkat parang umaakyat na sa ulo ko ang sakit na nararamdaman. Ayos ka lang ba pare? Namumutla ka? Pag-aalalang tanong ni Anton. Hindi ko nga alam tol eh. Kanina pagka-uwi ko ang sama na ng pagkaramdam ko. Wika ko sa kaibigan ko. Ganun ba? Kung gusto mo ay huwag ka na munang pumasok bukas. Suhestyon niya. Nako, hindi pwede. Walang papalit sa aking magtingin sa palay. Wika ko sa kanya.
Sinabi niya namang siya na lamang muna ang titingin sa palayan dahil may karilyebo naman umano siya bukas. Tinanong ko siya kung sino ang karilyebo niya. Ang anak ni Mang Paing. Wala daw siyang pasok sa eskwelahan bukas. Kaya pwede siyang pumalit muna sa akin. Tugon niya. Sige tol, hindi mo na ako papasok bukas. Maraming salamat. Wika ko sa kaibigan ko. Tumango naman siya at nagpatiuna ng maglakad palabas ng silid. Makaraan lamang ang ilang sandali ay sabay-sabay na kaming kumain. Nang matapos na ay sandali akong nagpahangin sa labas. Ano tol, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo maayos na ba? Tanong sa akin ni James. Tumango naman ako at sinabing medyo maayos-ayos na. Pero bukas ay hindi ako makakapasok. Magpapahinga na muna ako dahil baka nasobrahan lamang sa trabaho ang katawan ko. Magandang naisip mong iyan tol. Magpahinga ka na muna para mabilis ang paggaling mo. Wika sa akin ni James. Makalipas ang ilang sandali ay napagpasyahan ko ng matulog. Kaya't sinabi ko sa kanilang mauuna na akong magpahinga. Ngunit makaraan lamang ang ilang oras, mga kaaswang. Nang nasa kasarapan na ako ng tulog, bigla na lamang akong nananaginip ng kakaiba. Batay sa nilalaman ng aking panaginip, habang nakatayo daw ako sa gitna ng palayan, ay may matandang lalaki ang lumapit sa akin. Hindi ko maninagan ang itsura sapagkat medyo may kadiliman na ang kinapipistuhan ko. At nakatalokbong ito ng telang kulay itim. Nakita kong nagbabaga ang mga matang namumula at sobrang baho ang nalalanghap kong amoy mula rito. Lumapit daw sa akin ang matanda at may ibinulong siya sa tenga ko. Mahina lamang ang pagsasalita ng matanda at hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin niya. Pinipilit kong aninagin ang kanyang muka. Pinilit kong intindihin ang mga sinasabi nito. Subalit kahit anong gawin ko, ay hindi ko talaga maintindihan ang mga sinasabi ng matanda. Ngunit isa lang ang masasabi ko, Sir Caspar. Habang nagsasalita ang matanda, ay ramdam na ramdam ko ang kilabot sa katawan. Talagang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Sunod-sunod na pagyugyug sa balikat ko ang siyang nagpagising sa akin. Kung kaya't agaran akong napabalikwas ng bangon at napasinghap. Bumungad sa akin ang nag-alalang mukha ng mga kaibigan ko. Ayos ka lang ba tol? Binabangungot ka yata. Pag-alalang tanong sa akin ni Anton. Oo nga naman tol, kanina ka pa namin ginigising. Rinig ka kasi naming umuungol na parang sinasakal. Kunot noong wika ni James pagkatapos ay inabutan niya ako ng isang basong tubig. Hindi naman ako kaagad nakasagot dahil sa naghahabol pa ako ng hininga. At sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kaya't kinuha ko na muna ang inabot na tubig ni James at dire-diretsyong nilagok ang tubig. Nang makabawi na ako at maalis na ang kabang nararamdaman, ay tsaka pa lamang ko nagkwento sa kanila kung ano talaga ang napanaginipan ko. Matapos ang kakaibang panaginip kong iyon mga kaaswang, ay hindi naman na naulit pa. Pero ang napapansin ko sa paglipas ng mga araw ay latang-lata talaga ang katawan ko at nananakit ang aking kalamnan. Sa tuwing simusapit rin ang dapit hapon ay tumataas rin ang lagnat ko at nag-aalala na ang mga kaibigan ko sa akin dahil hindi na raw normal ang nangyayari sa akin. Noong patignan naman ako ng mga amo ko sa paggamutan, ay wala namang nakikitang sakit ang mga doktor sa akin. Sinasabi lang ng mga itong magpahinga lang raw muna ako dahil baka sa pagod lamang kaya nagkakasakit ako. Subalit mga kaaswang,
Ilang araw na ang lumipas mula nang makapagpahinga ako ay wala pa ring magandang nangyayari. Pakiramdam ko ay mas lalo lamang lumalala. Hindi na talaga magandang nangyayari sa'yo, tol. Mas maganda sigurong patignan ka na namin sa albularyo. Suhestyo ni Anton sa akin. Isang gabi nang abutan niya ako ng gamot. Narinig ko namang tinanong siya ni James kung may kakilala ba siyang albularyo sa Capiz. Sinabi naman ni Anton na itatanong niya kay Mang Paeng. Malamang sa malamang ay may alam iyon dahil sa Capiz na tumanda si Mang Paeng. Huwag kang mag-alala, tol. Bukas na bukas ay itatanong ko kay Mang Paeng kung may kakilala ba siyang albularyo para magamot ka na at makabalik ka na sa trabaho. Dagdag pang wika ni Anton at pinisil ang balikat ko. Maraming salamat mga tol. At hindi niyo ako pinabayaan. Mahinahong wika ko na parang nahihirapang huminga. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Ani pa ni James. Kinabukasan na pag-uwi ng kaibigan ko nung hapon ay may kasama na itong matanda. Napag-alaman kong ito ang albularyong kakilala ni Mang Paeng. Kaagad na akong nilapitan ng albularyo at sinuri ang kalagayan ko. Delikado ito. Mukhang nadali ka ng aswang yun ah. Napapalatak na wika ng albularyo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko sa albularyo. Sumagot naman ang albularyo at nagwikang, mukhang natipuhan umano ako ng aswang, kaya't gusto ako nitong hawaan. Sinabihan niya pa akong isipin ko umano kung may kakaiba raw akong nakasalamuhang tao. Dahil sa malamang ay nagpapanggap lamang na tao ang aswang na iyon at idinaan lamang sa tapik o kaya naman ay sa bulong ang pangyayanggaw ng aswang. Bigla namang sumagi sa isipan ko nitong mga nakaraang linggo lamang ay may tumapik sa balikat ko. Tsaka may napanaginipan akong matandang lalaking bumubulong sa tenga ko. Sinabi ko sa albularyo ang naranasan ko nitong mga nakaraan, kaya't napapalatak na naman ito habang umiiling-iling. Kaagad na nga akong inumpisahang gamutin ng albularyo. Habang may inuusal na mga salita ang albularyo, ay unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko. Nababawasan na rin ang sakit ng ulo ko, kaya't nakakahinga na ako ng maluwag. Sinabi ng albularyong gagaling na umano ako. Huwag akong mag-alala dahil sisikapin niyang maalis ang yanggaw na inilagay ng aswang sa sikmura ko. Kahit na natatakot ako sa mga sinasabi ng albularyo, ay mas nanaig ang aking isipang pagkatiwalaan siya, sapagkat wala namang ibang makakatulong sa akin kundi ang albularyo lamang. Lahat ng manggagamot ay nilapitan ko na pero wala pa rin. Hindi pa rin ako gumagaling kaya't kinakailangan kong magtiwala sa kanya. Habang lumilipas ang mga oras ay nararamdaman kong patindi na ng patindi ang nararamdaman ko. Noon kasing may ipinainom na langis sa akin ang albularyo, bigla na lamang sumakit ang tiyan ko. At parang may kung ano ang hinahalukay sa sikmura. Maya-maya pa ay parang may kung anong insekto ang gumagalaw sa sikmura ko at nagnanais iyong lumabas. Hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman kong para na akong masusuka. At ilang segundo nga lang ang lumipas ay bigla na lamang akong nasuka. Sa kakasuka ko ay may kung anong napakapait at malagkit akong inilabas. At parang nabunutan ako ng tinik nang mailabas ko na iyon. Nang titigan ko nga ang bagay na naisuka ko ay nakita kong para iyong isang napakaliit na sisiw.
Yun bang parang nanggaling pa sa itlog? Di ilang hibla ng buhok pa lamang ang tumubo. Ganong klase ang nakita ko bago damputin ng albularyo gamit ang panyong itim. Matapos niya iyong damputin ay nakita ko pang inusalan niya iyon ng orasyon. At pagkatapos ay inilagay sa maliit na garapon at inilagay sa loob ng aparatos niyang bitbit. Magaling ka na. Natanggal ko na ang nilalang na itinanim ng aswang sa sikmura mo. Seryosong wika ng albularyo. Magsasalita na sana ako nang sa makarinig kami ng mahihinang huni ng wakwak. Nakarinig rin kami ng malalakas na kalabog malapit sa may bintanang nasa higaan ko. Nakita ko namang mabilis na tumakbo papalapit sa bintana si Anton para isara iyon. Subalit bago pa man maisara ng kaibigan ko ang bintana, ay nasipat na mga mata ko ang isang napakalapad na pakpak at para iyong pakpak ng paniki. Nagsimula na rin akong makaamoy ng mabaho at kakaiba sa paligid at naging maalinsangan na ang paligid din. Grabe ang takot at kabang nararamdaman ko nang muli ko na namang marinig ang huni ng wakwak. Sa totoo lang mga kaaswang, sa tanang buhay ko ay noon pa lamang ako nakarinig ng ganoong kakilabot. Nakita kong kaagad ng kinuha ni Manong Albularyo ang buntot ng pagi at mabilis nang lumabas ng bahay. Maya-maya pa ay narinig ko na lamang ang malakas na kalabugan sa labas ng bahay. Kaya naman kahit na medyo nahihilo pa ako, ay dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana para silipin ang nangyayari sa labas ng bahay. Nang makasilip na ako sa sewang ay labis-labis ang takot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay papanawan ako ng ulirat. Sa kadahilanang kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang isang napakalaking nilalang na nakasagupa ng albularyo. Nasa mga oras na din daw iyon, pati mga kaibigan ko ay natulala at parang naistatwa sa kanilang mga kinatatayuan. Kasi nga, nakakakilabot ang wangis nito na animoy asong may malapaniking balat. Nagsisihabaan ang mga pangil at pilit na dinadambahan ang albularyo. Nakita ko namang hindi nagpapatalo ang albularyo at sa bawat pagdamba ng aswang ay inaambahan na rin ang albularyo ng hawak niyang buntot pagi. Naririnig ko pang galit na galit ito habang walang humpay na pinagmumura ang nakakapanghilakbot na nilalang. Sunod-sunod na paghambalos ang ginagawa ng albularyo sa aswang. At sa bawat paglapat ng latigo sa katawan ng nilalang, ay umaangil iyon ng napakalakas na animoy sobrang nasasaktan. Sa bawat angil ng aswang ay grabing kilabot ang nararamdaman ko. Kaya naman hindi ko na makayanan pang makita ang mga nangyayari sa labas ng bahay. Kung kaya't bumalik na ako sa higaan. Makalipas naman ang ilang minuto ay tumahimik na ang buong paligid. Naririnig kong nagwika si Anton na wala na umano ang aswang. Tara, lapitan na natin si Mang Pedring. Pag-alalang wika ni James at dali-dali nang lumabas ng bahay. Sumunod naman si Anton kaya marahan na akong naglakad palabas ng silid. Maya-maya naman ay bumalik na sila sa loob ng bahay. Akay-akay ang albularyo. Nakita kong may mga galos ito sa braso. Kaagad namang inutosan niya si Anton na kunin ang langis sa aparatos. Tapos ay tulungan siyang lagyan ang mga sugat sa braso. Pasensya na po, Mang Pedring. Wala po kaming naitulong sa inyo kanina. Naunahan po kasi kami ng takot noong makita namin ang nakakatakot na nilalang. Paghingi ng paumanhin ni Anton sa matanda. Oo nga po eh. Pasensya na po talaga, Manong. Segundang wika ni James. Ayos lang iyon.
Mas mahihirapan akong kumilos at makipaglaban kung lumabas pa kayo at tinulungan akong kalabanin ng aswang. Wika pa ng albularyo. Ayon kasi sa kanya, kung nagkataong lumabas ng bahay ang mga kaibigan ko, ay baka isa sa kanila ang mapahamak sapagkat may kalakasan ang aswang. Mang Pidring, papaano po kung sakaling babalik rito ang aswang na iyon? Ano ang gagawin namin? Kabadong tanong ni James. Sinabi naman ng albularyong huwag umano kaming mag-alala dahil hindi na babalik ang aswang na iyon. Sapagkat bago pa man iyon makatakas ay napuruhan at namarkahan na niya iyon. Kaya paniguradong hindi na aabutan pa ng umaga ang aswang na iyon. Labis-labis naman ang pasasalamat ko sa albularyo dahil kung hindi dahil sa kanya, ay baka tuluyan na akong nayanggaw. Bago nga umalis ang albularyo ay sinabihan niya ako kung ano ang mga dapat gawin para makaiwas sa mga ganong klaseng nilalang. Binilinan niya akong palaging maglagay ng kaperasong luya sa bulsa ko. Pangontra raw kasi iyon sa aswang. Kapag may tumapik naman sa akin ang hindi ko kakilala ay tapikin ko rin ng 3 beses pabalik. Matapos nga ang pangyayaring iyon mga kaaswang, ay hindi na ako nakaranas pa ng kababalaghan. At sa paglipas ng mga buwan at taon ay medyo tumagal na rin ako. Doon ko nakilala ang naging asawa ko ngayon. At sa kasalukuyan, naging taga rito ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Sir Casper. Maraming salamat po. At naway isa ito sa mapili niyong ma-e-air sa inyong channel. Muli po, ako po si Erwin ng taga-Kapis na. Ingat, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe dyan. Apir tayo. Magandang araw mga kaswang. Ngayong araw na ito ay atin na namang bigyang buhay ang kwento ni Criselda tungkol sa kanyang mapait na karanasan na sinapit at kung paano niya hinarap ang pagsubok sa buhay kung saan ay hinding-hindi niya makakalimutan kailanman. Sa mundong puno ng mapanghusgang tao, ano nga ba ang pipiliin mo? Ang lumayo sa sibilisasyon o piliting harapin ang buhay na maraming mata ang sa iyo ay nakabantay? Edad 17 si Criselda nang mabuntis ng nobyo na inakala niya ay kaya siyang panindigan. Dahil ito naman ang mapilit na gawin ang isang bagay na dapat ay hindi pa ginagawa ng mga katulad nilang nag-aaral pa lamang. Ang tanga mo naman. Kala ko ba nag-pills ka? Bakit ka pa nabuntis? Galit na tanong ni Selmo, ang kanyang nobyo. Baka nakalimutan ko, minsan pero tapos na. Nandito na to. Kaya, anong gagawin natin? Ipalaglag natin. Wala akong planong maging ama. Gusto ko pang maging marino. Alam mo naman ang pangarap ko sa buhay, di ba? Tahimik si Criselda sa sinabi ng nobyo. Ang akala pa naman niya ay mature na itong mag-isip. Bakit ang bilis nitong magdesisyon na ipalaglag ang bata? Isang malakas na sampal ang kanyang iginawad sa kaliwang pisngi nito. Napangisi ito at tila ba pikon na pikon pa kay Criselda dahil nasaktan siya ng dalaga. Ano? Sige, saktan mo ako. Kaya mo nga ipalaglag ang anak mo, hindi ba? Ang saktan pa kaya ako? Isa kang peke. Puro kalibog. Wala ka naman palang bayag. Ang dami mong sinasabi. Bahala ka sa buhay mo, Criselda. Ito ang 1,000. Ipalaglag mo yan. Kung ayaw mong hiwalayan kita. Tinakasan ng lakas ang buong katawan ni Criselda matapos ibato sa kanya ng nobyo ang 1,000.
Walang paalam na tumalikod ito. Naisandal niya ang sarili sa coach dahil pakiramdam niya ay wala siyang lakas na taglay. Kusang naglandas ang kanyang mga luha habang sising-sisi sa kanyang sarili. Ang bilis niyang nagtiwala sa lalaki. Hindi man lang siya nadala sa buhay niya na simula nang magkamuhang ay hindi man lang niya nasilayan ang mukha ng ama. Nasimula pagkabata niya ay nakita niya ang buhay ng kanyang ina na papalit-palit ng lalaki. Biglang sumagi sa kanyang isipan na posibleng mangyari sa buhay niya ang nangyari sa kanyang ina. Nakasandal pa rin siya sa coach nang lumabas ang kanyang lola. Si Lola Magdeng, na bata pa lamang siya ay tumayo na bilang magulang sa kanya. Mas hinahanap pa niya ito kaysa totoo niyang ina. Apo, anong nangyari sa'yo? Bakit ang putla mo? Tanong nito. Doon mas lalong rumaragasa ang masaganang luha sa mga mata ni Criselda. Tila ba hindi na niya mapigilan ang pagluha sa kanyang mga mata. Nang may masmasan ay sinimulan niyang ikwento sa lula niya ang kanyang problema. Hindi nagalit kundi naiyak na rin ang matanda dahil naawa ito sa apo. Mukhang nakuha mo nga ang kapalaran ng ina mo, Criselda. Kawawa ka naman. Wika ng matanda. At upang wag mapahiya ang apo, kailangan pa nilang itago si Criselda sa malayong probinsya ng kanyang lolo Ismer. Kahit matanda na ang lolo at lola niya, ay sinamahan pa rin siya ng mga ito para masigurong ligtas itong makarating mula sa lungsod ng Iloilo patungo sa probinsya ng Aklan. Isang liblib na sityo kung saan may mga natibo ang kanyang lola. Ang dating nakatira, ngunit unti-unti nang may nakahalo. Kabilang sa mga iyon ay mga aswang. Huwag ka lang lumalabas ng bahay ng Tia Dolor mo kapag hapon na anak. Ugaliin mo rin na mag-cross ng asin sa tiyan tuwing hapon upang hindi ka mabilis malapitan ng aswang at lalong hindi nila magalaw ang bata sa loob ng iyong sinapupunan. Mahabang bili ni Lolo Ismer sa kanya. Maraming salamat po, Lolo, Lola. Hindi niyo pa rin ako pinabayaan sa kabila ng pagiging pasaway ko. Mahal ka namin, apo. Kahit anong mangyari ay hindi ka namin papabayaan. Wika ng kanyang lola. Napayakap ng mahigpit si Criselda sa mga ito. Kahit sa ganoong sitwasyon ay ini-spoil pa rin siya ng mga ito. Hindi man lang alam ng kanyang ina na ganoon ang kanyang sinapit. Buong akala nito ay patuloy lang siya sa pag-aaral. Iyon pala ay nasa tagong bundok siya upang hindi malaman ng lahat na buntis siya at walang ama. Kayang-kaya niyang mawalan ng nobyo ngunit ang magpalaglag ng anak, iyon ang hindi niya gagawin. Mahigit 4 na oras ang biyahe ng boss papuntang Aklan. Mula sa himpilan ng boss ay sumakay na naman sila ng tricycle upang magpahatid sa sityo nila Lolo Ismer. Buong akala ni Criselda ay pagbaba ng tricycle ay nariyan na kaagad. Iyon pala ay may lalakarin pa silang masukal na daan bago makarating sa bahay ng kanyang Tia Dolor. Ang layo naman pala dito, Lolo Ismer. Reklamo niya. Kunti na lang. Mararating na natin ang bahay ng Tia Dolor mo. Wika ng kanyang lolo. Kaya nga tamad kaming dumalaw dito dahil ang layo ng lakarin. Yung tiya mo rin, ewan ba? At tila hindi na nangungulila pa sa amin na mga magulang niya. Parang walang balak na dalawin tayo sa bahay. Reklamo ni Lola Magdeng. Ay marahil nakakatamad nga ang bumiyahe kapag ganito, Lola. Sagot niya. Pagdating sa bahay ng kanyang Tia Dolor, ay nagulat ang mga ito nang makita sila sa bungad ng bakuran. Hindi kakitaan ng kaligayahan ang ekspresyon ng mukha ng mag-asawa, kundi tila ba ay balisa ang mga ito.
May problema ba sa lungsod, Nay, Tay? Tanong ng Tia Dolor niya. Wala naman anak. Bakit parang ayaw nyo naman yata kaming makita? May himig na hinanakit na wika ng Lola Magding niya. Tila nahimasmasan din ito at mabilis silang pinaakyat sa bahay. Nangingitim at kumikinang nasa kintabang sahig na yari sa kawayan. Kaya pinadahan-dahan si Criselda na huwag madulas. Bakit, Nay? Buntis si Criselda? Tanong ng Tia Dolor niya. Nagkatinginan ng dalawang matanda habang si Criselda na nakaupo sa kawayan na upuan ay nakayuko lang dahil sa nahihiya. Pwede bang isekreto na muna natin ito, Dolor? Siguro naman hindi ito makakarating na muna sa ina niya na nasa Dubai. Siguradong magagalit iyon. Wika ni Lola Magdeng. Anong ikakagalit niya? Sa kanya nga ilang lalaki nang dumaan ay wala naman. Iniwan lang siya ng mga iyon. Malay mo kung magkatulad sila ng kapalaran ng anak niya. Litanya ng Tia Dolor na sobrang nagpahiwa ng kanyang puso. Sobrang masakit iyon marinig. Ngunit totoo naman. Baka nga mamanahin niya ang kapalaran ng ina. Tama na yan, Dolor. Mai-stress yung bata. Pakainin mo sila. Siguradong gutom sila tatay at nanay, baging si Criselda. Pagputol ni Mang Eliseo sa usapan. Ito rin ang kumuha ng mga plato at mangkok. Matapos maihain ang pagkain ay panay ang tanong ni Tia Dolor niya kung sino ang ama at kung ano ang plano nito. Kwento naman ni Criselda kung ano ang naging reaksyon ng nobyo niya at kung paano pumayag siya na mapunta sa malayong lugar na iyon para layuan ang mapanghusgang mundo. Tahimik lang ang kanyang Tia Dolor. Wala na itong naging reaksyon pa matapos nitong ikwento ang lahat. Delikado nga lang dito. Dahil ang daming naglipa ng aswang. Iyon din ang nasa isip ko. Pero kayo naman ay naprotektahan ko sa mga aswang na yan noong pinagbubuntis ko kayo. Ang dami ko rin karanasan sa mga hayop na aswang na yan. Basta ang bilin ko sa iyo, Criselda, huwag kang lalabas kapag hapon na. Mabango pa naman para sa kanila ang mga buntis. Litanya ni Lola Magdeng. Tumango lang si Criselda. Hindi pa naman siya nakarinig man lang ng huni ng mga aswang. Kaya tabilis siyang paniwalaan ang mga sinasabi ng lola niya. Makalipas ang isang linggo ay nagpaalam na ang lolo at lola niya. Napahagulgol siya dahil siguradong lolokobin siya ng lungkot. Idagdag pa ang napakatahimik na lugar. Kahit nga nariyan pa ang kanyang lola at lola ay tila pumapasok pa sa kanyang isipan ang magbigti. Huwag kang mag-alala, Criselda. Nandito kami ng tiyo mo. Hindi ka namin pababayaan. Wika ng nahahabag na ring si Tia Dolor. Sa unang ilang araw ay hindi mo na iniwanan ni Aling Dolor dahil naaawa rin siya sa kondisyon nito. Ngunit isang araw ng linggo na kailangan nilang tumungo ng bayan dahil wala na silang bigas, istak na dilata at matagal na rin silang hindi nakatikim ng sariwang isda. Kaya hindi naiwasan ng mag-asawa na pumunta ng bayan. Huwag kang lumabas, Criselda. Kung may naghahanap man sa amin, sabihin mo na nasa bayan para manindahan. Bili ni Aling Dolor. Opo, tiya. Salamat at ingat din po kayo. Paalis pa lang ang mag-asawa sakay ng kalabaw ay tila sinisilaban na ang puwet ni Criselda na tila ba gusto na niyang sumama sa mga ito. Nililibang niya naman sa pakikinig ang sarili niya sa radyo. Subalit kung ano-ano pa rin ang pumapasok sa kanyang isipan.
hanggang nakatulog siya na nakapatong ang ulo sa bintana ng bahay. Hindi rin niya alam kung bakit bigla na lamang siyang nagising na tila ba may bumulong sa kanyang isipan. Isang matandang babae ang nasa kanyang tapat na nakatayo. May pulang panyo na nakabigki sa ulo at nakatingin sa kanya. "Magandang tanghali, Lola," bati niya rito. Ngumiti lang ito. Ang sabi ay nakisilong lang dahil sobrang init ng panahon. Tumango lang si Criselda. "Ilang buwan na ba iyang tiyan mo?" tanong ng matanda. "Magtatatlong buwan pa lang po." Walang alinlangan na sagot ng dalaga. Binalaan pa siya nito na mag-ingat dahil maraming naglipa ng aswang sa paligid, gaya ng sinabi ng lolo at lola niya. Nagkwentuhan pa sila ng matagal bago ito nagpaalam. Nang makaalis na ito ay tsaka lang pumasok sa isipan ni Criselda na paano pala nalaman ng matanda na buntis siya. Hindi naman ito nakikita ang kanyang tiyan. Biglang kinilabutan si Criselda habang iniisip na baka aswang ang kanyang kausap. Hindi na siya mapakali at humahaba ng kanyang leeg upang tignan kung dumating na ba ang mag-asawa. Wala rin kasi ang mga itong anak kaya mag-isa siya sa bahay. May mga pamilya naman sila sa sityo ngunit ang lalayo ng mga bahay. May mga pinsan si Criselda na kaidaran lang niya na hindi nag-aaral. Ngunit nagtatrabaho lang sa bukid. Kaso ay mahiyain ang mga ito. Nabuhayan lang siya ng loob nang makitang mula sa di kalayuan ay paparating na ang tiyo at tiya. Nang gabing iyon na hindi nga sila pinatulog ng kakaibang panauhin. Halos magdamag itong paruot parito sa bubong. Ilang sigaw na ang ginagawa ni Mang Eliseo ay tila hindi naman ito natinag. Sa huli ay pinabayaan na lamang nila ito. Hindi rin naman ito makagalaw sa sanggol na nasa sinapupunan ni Criselda dahil naisumpa na ito ng asin. Simula ng gabing iyon ay tila napapadalas na ang dalaw ng aswang, kaya napagpasyahan ng mag-asawa na tuwing hapon ay magsunog ng goma. Naging tahimik ulit hanggang sa makalipas ang 6 na buwan. Lagi namang nakadalaw ang kanyang lola at lola at tila ay nasanay na rin sa buhay bukid. Hanggang sa 1 linggo na lang noon, manganganak na siya nang may biglang panauhin sa bahay ni Aling Dolor. Kilala itong napakabangis na aswang sa kanilang lugar at nagtaka si Aling Dolor kung bakit bigla na lang itong nadalaw sa kanyang bahay. "Nanay Konsing, bakit nadalaw tayo?" tanong ni Aling Dolor. "Baka kako, may magpapahilot na buntis. Alam mo naman na hilot at nagpapaanak ako. Para naman matulungan. Mamaya baka suwi ang posisyon ng bata." Biglang tahimik si Aling Dolor. Paano nito nalaman na may buntis sa loob ng bahay? Gayong hindi pa naman ito nakita si Criselda at malayo pa ang sityo nito na sakop rin sa kanilang baryo. "Tapos na po, Nay. May hilot na po kami," tanging sagot ni Aling Dolor. Matalim ang titig ng matanda sa kanya at tila ba isa siyang malaking balakid sa nais nitong gawin. Matagal pa bago ito umalis at habang naglalakad palayo ay palingon-lingon pa rin ito. "Wisit, kung ako yun hagisan ko yun ng asin." Di ba nakakaduda na? Dapat hagisan na agad na yun ng asin. Kaya baliktara ng walis. Tara, balik tayo sa kwento. "Lakas talaga ng pang-amoy ng aswang. Paano niya nalaman na may buntis dito?" Nagtatakang tanong ni Aling Dolor. "Noong 3 buwan pa lamang ang tiyan ko, tiya. May matanda nga ring nagtanong kung ilang buwan na raw ba ang tiyan ko. Hindi naman niya nakita ang tiyan ko noon dahil nasa bintana lang ako. Mukha ko lang ang nakikita noon," saad ni Criselda. "Matanda rin ba?" "Oo,
may bigkis na pulang panyo sa ulo. Sagot niya. Nako, kapatid lang iyon ni Lola Konsing. Nako, napakadelikado ng mga aswang ang mga iyon. Ang dami ng biktimang buntis, lalo na ang Lola Konsing na yan. Sobrang napakamapanlin lang. Napapuntong hininga si Criselda. Mabuti na lang at hindi siya nadali dahil laging nakabantay si Tia Dolor niya. Nang gabing iyon ay hindi inasahan ni Criselda na manganganak na siya. Nang gabing iyon din ay tila may bagyong paparating at sobrang lakas ng bugso ng hangin. Ang hilot ay iba ang pakiramdam sa kakaibang hangin na iyon. Kaya inutusan si Mang Eliseo na magsunog ng goma bawat sulok ng bakuran nang hindi makalapit ang mga aswang. Bit-bit ang matalim na itak ay matapang itong lumabas. Kitang-kita niya ang mga nilalang sa paligid. Parang ang mga itong baboy ramo na nagbabaga ang mga mata at may mga magugulong buhok. Nasa 3 ang mga ito, ngunit takot rin na lumapit kay Mang Eliseo dahil may hawak na nag-aapoy na goma. Bawat sulok ng bakuran ay iniwanan niya ng nag-aapoy na goma bago ginustong sugurin ang mga aswang na kanya-kanyang tago sa mga masusukal na damo. Tuwing lalapit naman si Mang Eliseo ay mabilis na natatakas papalayo. Nang marinig nila ang iyak ng sanggol ay mas lalong naging agresibo ang mga aswang. Ngunit napatunayan ni Mang Eliseo na takot talaga ang aswang sa amoy ng goma. Kaya nakadistansya lang ang mga ito. Hinayaan na lamang ang mga iyon ni Mang Eliseo dahil nasasabik rin siyang makita ang anak ng pamangkin. Wala siyang anak kaya ganoon siya kasabik makita ang sanggol. Ilang sandali rin ang lumipas ay nawala na rin ang mga aswang na nakapaligid sa kanila. Habang si Criselda ay tulog na tulog, ang tiyo at tiya naman ang nakabantay sa kanila ng kanyang anak. Umaga na ring umuwi ang hilot. Sobrang pasasalamat ng mag-asawa dahil sa ligtas na naipanganak ng kanilang pamangkin ang kanilang apo. Handa silang gabayan ito sa pagpapalaki ng anak habang ang ina nito ay nasa ibang bansa. Itinuring na rin nilang anak si Criselda. Nang malaman ng ina ni Criselda ang kanyang sinapit, ay awang-awa ito sa anak dahil wala man lang siya sa tabi nito. Ngunit bumawi rin ang ina ni Criselda noong panahon na nagbakasyon ito. Inalagaan ito si Criselda at ang apo. Tanggap niya ang buhay ng anak. Ganon yata talaga. Kaysa magdusa naman ito sa tabi ng lalaki pagdating ng araw. At yun lang po ang kwento mga kaaswang. Sana ay may mapulot kayong aral na huwag basta magpapatusok dahil baka pagkatapos ng tusok ay magkaroon ng pigsang pang-siyam buwan. Hanggang dito na lang mga kaaswang ang liham ni Criselda. Sa mga kabataan ngayon, mag-isip kayo. Criselda ng Aklan. Magandang araw mga kaaswang. Sa araw na ito ay muli na naman tayong magbubukas ng isang bagong liham galing sa isa na namang tagapagpadala na si Mang Noli. Si Mang Noli ay isang magtutuba. Sa bawat araw ay nasa 15 na punong niyog ang kanyang inaakyat para makaani ng tuba na siyang hanap buhay niya at pantusto sa pangangailangan nilang mag-asawa. May edad na siya samantalang ang kinakasama niya ay sobrang bata pa. Itinanan lamang niya sa lugar na iyon kung saan wala silang kakilala, lalo na ang kanyang asawa, upang masigurong hindi ito mabawi sa kanya ng mga magulang nito. Pareho naman silang nagmamahalan, kaya bahala na para kay Mang Noli.
Ang mahalaga ay kaya niya itong buhayin. Sa pagtutuba madalas talaga ay ginagabi siya sa daan. Pero nasanay na siya at pamilyar na rin niya ang kanyang mga daraanan. Ngunit isang beses na ginami siya ay hindi niya inasahan na mararanasan niya ang isang kababalaghan. Iyon na yata ang sa tanang buhay niya ay hinding-hindi niya malilimutan. Naglalakad siya sa masukal na daan sa ilalim ng liwanag ng buwan at napansin niyang umabot na yata siya ng oras sa mahabang daan na kanyang tinatahak na pagaramdam niya ay paulit-ulit lang. Hanggang sa mapansin niya ang nakausling itim na bato na may patatsulok ang hugis. Sa isip niya ay parang nadaanan na niya iyon. Kumuha siya ng dahon ng saging at ipinatong iyon sa nakausling batong hugis at sulok. Malalaman niya kung totoo nga na nililigaw lang ba siya ng kung anong elemento at kung nadaanan na rin ba niya talaga ang bato o guni-guni lang. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay biglang nagsitayuan ang kanyang balahibo nang makita ang dahon ng saging na kanyang ipinatong sa nakausling bato. Kasunod niyon ang huni ng tiktik na tila batuang-tuwa nang marinig siyang nagimbal sa kanyang sitwasyon. Binunot ni Mang Noli ang karit na ginagamit sa pagtutuba. "Huwag mo akong mabiro-biro na aswang ka. Pagod pa naman ako ngayon. At hindi ako natatakot sa iyo." Pasigaw niyon at dumistansya palayo ang tiktik, ngunit isang wakwak naman ang naririnig niya mula sa kanyang likuran. Kinilabutan siya, ngunit kailangan pa rin niyang lakasan ang kanyang loob. Hinarap niya ito at hinamon. Ngunit wala ito sa kanyang likod. Nang lingunin niyang muli ang harapan na isang malaking aso ang bumulagas sa kanya. Sobrang laki ng aso at nagbabaga ang mga mata habang naglalaway. "Ayop kang aswang ka. Hindi ako takot sa iyo kung inakala mo." Bulyaw niya rito. Nakita niyang tila na hintakutan ng aswang, lalo na nang itinaas niya ang karet at sinubukan na sugurin ang nilalang. Kumaripas ito ng takbo palayo kaya hinabol ni Mang Noli. Ngunit ang bilis nitong nawala sa kanyang paningin. Samantalang ang tiktik sa uluhan ay patuloy lang sa paghuni. Animo ay nakabantay sa kanya lagi. Hinayaan na niya ito at nagpatuloy ng umuwi. Ramdam niyang hindi na siya naligaw at tuloy-tuloy na iyon. Malapit sa bahay ni Mang Tinoy. Ito ang unang bahay na madadaanan niya bago ang iba. Nakapatay ang ilaw kaya sa utak niya ay tulog na ito. O kaya ay nasa anak nito sa bayan. Hindi kasi ito naperme sa kanyang bahay dahil mag-isa na lang. Nakarating na lamang si Noli ng bahay na nakabuntot pa rin ang tiktik sa kanya. Narinig rin ng kanyang asawa ang tiktik na kasama niya pa uwi. "Ano ba yan, Noli? Bakit hindi mo man lang tinaboy ang tiktik na iyan?" Arik alamo ni Aling Bekay. "Naaswang na nga ako. Hinarang ako kanina at iniligaw ng aswang. Mabuti na lang naunahan ko. Ang mga aswang talaga na yan, akala mo matapang. Pero kung hahamunin mo naman ay tatakasan ka din." Wika ni Mang Noli. "Huwag kang pakampante, Noli. Maraming nabiktima ang mga aswang na iyan. Tandaan mo. Nakalimot ka ba kay Mang Pidoy? Nagpanggap lang na sisiw ang aswang. Hinanap niya. Ayun. Hindi na nakasalba pa sa pandarambong ng aswang." "Alam ko yun, Bekay. Kaya nga lagi kong baon ang itak ko. Pero karit pa nga lang ng aking tubaan ay takot na ang aswang na iyon." Pagmamayabang pa ni Mang Noli. Habang naghahapunan sila ay nariyan lang din sa paligid ang tiktik. Hinayaan na lamang nila ito
hanggang makatulugan na nila. Hating gabi nang magising sila sa ingay ng mga kapitbahay. Ano kayang nangyari sa labas? Tanong ni Bekay nang magising silang pareho ni Mang Noli sa ingay ng kanilang kapitbahay sa labas. Sinindahan ni Mang Noli ang lampara at tumayo na para makiisyoso sa labas. Noon pa man talaga, uso ng maritis, no? Uy, sama ako. Huwag mo naman akong iwanan dito mag-isa sa bahay. Reklamo ni Bekay. Buntis ka, Bekay. Mahamog sa labas. May tsaliko naman ako at makapal na sombrero. Sabay mabilis na kinuha ang sombrero na nakakabit sa dingding. Bilisan mo na nga. Tigas talaga ng ulo mo, Bekay. Umagat-gik lang ito sabay kapit sa balikat ng asawa. Hindi makausad ng mabilis si Mang Noli dahil nakakapit ang asawang iika-ika na halos kung maglakad dahil sa bigat ng tiyan. Kabuhanan na kasi nito kaya nahihirapang maglakad dahil hindi na halos makikita ang dinadaanan sa laki ng umbok nito na tiyan. Anong kaguluhan mayroon dito? Tanong ni Mang Noli pagdating sa nakapaikot na mga ginang. Nako, Noli. Dinala mo pa sa labas ang asawa mo. Hindi mo ba alam na may gumagalang aswang rito? Saad ni Aling Ami na nasa kalgitnaan ng edad. Mataba ito at napakalaki ng boses. Gustong sumama eh. Sagot ni Mang Noli sabay kamot ng ulo. Aswang ho, Ate Ami? Kumpirma ni Bekay. Oo, malapit na sanang mahuli kanina. Nakatakas din. Sagot naman ni Aling Muray. Kanya-kanyang opinyon ng bawat isa. Kanya-kanyang hula kung sino ang aswang hanggang sa isa sa mga ito ang nasambit ang pangalan ni Mang Tinoy. Walang ideya si Mang Noli na aswang ang may-ari ng dinadaanan niyang bahay. Papunta sa kanyang tubaan na pag-aari ng mga magulang ni Bekay na asawa niya. Biglang naghinala siya na kaya wala ito sa bahay ay dahil ito ang umaatake sa kanya. Duda rin siya na ito ang may-ari ng tiktik na espiya nito bago pa siya pinaglaruan. At ilang ulit na pabalik-balik sa dinadaanan. Ikaw, Noli, huwag kang laging ginagabi. Naku, baka ikaw ang matipuhan ng aswang na yon. Napakasalbahay pa naman yon. Walang kinikilalang kapitbahay. Oo nga at sa isang taon ay isang beses lang yan namimirwisyo. Pero napaka-perwisyo rin sa buhay. Puna ng isa pa. Tahimik lang si Mang Noli. Hindi niya ako nakwento sa mga ito na kamuntika na siyang nabiktima kung hindi lang siya naging matapang. Ilang buwan pa lang sila ni Mang Noli sa lugar, kaya hindi pa masyadong nakaka-adjust sa paligid. Subalit, mababait naman lahat ng kanyang kapitbahay. Masaya nga siya na sa mismong lugar siya napadpad, kasama ang asawa. Tinanan lang kasi niya si Bekay dahil ayaw pumayag ng mga magulang nito. Isa siyang matandang binata noon, edad 48, habang si Bekay ay 18 lang. Kaya ayaw sa kanya ng mga magulang ni Bekay dahil para na siyang tatay nito dahil sa edad niya. O siya, iuwi mo na yung asawa mo. Bukod sa bilog ang buwan at maraming masasamang elemento ang lugar, mahamog na rin. Mahirap kapag magkasipon ng buntis, pati anak niya sa loob apektado at maging sakitin. Utos pa ni Aling Muray. Mabilis naman iyong sinunod ni Mang Noli. Kaagad silang umuwi ng bahay. Tahimik lang ang dalawa nang naglalakad. Pagdating ay tsaka pa nagsalita si Bekay. Totoo pala talaga ang aswang, saad ni Bekay. Totoo sila. Iyang mga tiktik, espiya nila iyan.
Kapag may narinig kang mga huni ng tiktik, ibig sabihin ay malapit lang din ang aswang. Kwento pa ni Mang Noli. Nag-alala siya baka ang asawa niya talagang buntis ang punteriya nito. Kabuuanan na nito at madalas kapag malapit ng manganak ang buntis ay doon sila naging mas agresibo. At si Bekay ay mag-isa lang sa kanilang bahay, kaya iyon ang kanyang ikinababahala ng husto. Bilin niya sa kanyang asawa na kapag tanghaling tapat, kapag hapon na ay huwag siyang lumabas. Dahil tiyak na nakabantay lang ang aswang sa paligid. Sinunod naman iyon ni Bekay. Ngunit sadyang lapitin nga yata ng aswang ang mga buntis. Siniguro ni Mang Noli na hindi siya gagabihin sa niyugan. Lagi na niyang inaagahan ang alis. Ngunit hapon pa lang ay binibisita na si Bekay ng aswang. Nasa puno ito ng niyog na nasa harap ng bakuran ng kanilang bahay. Malinaw iyong naririnig ni Bekay sa kabila ng paninigas ng kanyang tiyan. Walang ideya si Bekay na nagsimula na siyang pasakitan. Bilang panganay nila itong anak, inosente siya at inakalang hangin lang. Madalas naman kasing ganoon simula noong mag-anim na buwan ang kanyang tiyan, habang si Mang Noli ay kabado. At hindi alam kung bakit parang hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Hanggang sa matapos na ang kanyang ginagawa at nagdesisyon na siyang umuwi dahil puro Bekay ang laman ng kanyang utak. Pagdating niya sa bahay 5:00 na ng hapon noon, una kaagad niyang narinig ang wakwak na nasa itaas ng niyog, habang ang tiktik na ibong itim ay nasa bubong ng kanilang bahay. Pumasok na kaagad siya ng bahay at nadatnan niya ang asawang hindi maipinta ang muka. "Bekay, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong niya. "Manganganak na yata ako, Noli." Biglang nataranta si Noli nang marinig iyon. Katulad ni Bekay ay unang beses itong naging magulang, kaya sabik na sabik rin ito. Pinagpawisan si Noli habang tumatakbo patungo kay Aling Muray na kanilang kapitbahay. Nakiusap siya na bantayan ng asawa dahil may umaaligid na aswang. Bitbit ni Aling Muray ang insenso at isinama ang nag-iisang anak na binatilyo patungo sa bahay ni Noli. Pagdating doon ay pinausukan niya ng insenso ang buong bahay ng mag-asawa. Mas lalong naging mabangis ang huni ng wakwak. Tila ba ay galit na galit ito sa ginawa ni Aling Muray. Mabaho sa mga ito ang amoy ng insenso, kaya natatabunan ng amoy ng insenso ang mabangong amoy ng sanggol sa sinapupunan ni Bekay. "Ate Muray, wala pa ba si Noli? Ang sakit na," reklamo ni Bekay. "Sandali na lang, Bekay. Kunting tiis na lang. Ito na, nagpapakulo na ako ng tubig." Tarantaring sagot ni Aling Muray. 15 taon na rin buhat ng mga anak ito at danas na danas rin ni Aling Muray ang hirap ng panganganak. Samantalang ang kaninang wakwak na nasa taas ng niyog ay dumapo na sa bubong. Kinabahan si Aling Muray dahil ubos na ang maliliit na insenso na dala niya. Ngunit hindi pa rin dumating si Noli at ang hilot. Mas lalo pang naging mabangis ang aswang kaya hindi mapalagay si Aling Muray. Wala nang pakialam si Bekay sa mabangis na aswang dahil nakapuko siya sa sakit ng kanyang tiyan. "Ang sarap ng umiri, Ate Muray. Ang sakit na sobra." "Ako, Bekay, maawa ka. Hindi ko alam ang mga bagay na iyan. Kunting tiis pa, ha. Sigurado nandyan na si Noli." Tumataas na ang liig ni Aling Muray habang ang anak niyang binatilyo ay nakamata lang kay Bekay. Makalipas ang ilang minuto ay namataan na ni Aling Muray ang lampara na parating. Alam niyang si Noli na iyon at ang hilot.
kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Saktong pagpasok ng dalawa sa loob ng bahay ay ang paglabas ng bata sa tiyan ni Bekay. "Naku, ayan na ang bata!" sigaw ni Aling Moray. Mabilis na dinaluhan ng bagong dating ang kakaanak lang na si Bekay. "Nako, buti hindi nahirapang mga anak kayong walang basbas sa mga magulang ni Bekay itong pagsasama niyo," puna ng hilot. 2 beses na nitong na-check sa tiyan ni Bekay ang posisyon ng bata at paiba-iba ang posisyon nito dahil maliit at malikot sa loob ng tiyan. Napaiyak pa si Bekay habang nakatingin sa umiiyak niyang anak. Samantalang, isang di pangkaraniwang baboy ang nasa kanilang silong. Dinidilaan nito ang tumatagos na dugo mula sa banig. Kaya nang makita iyon ni Mang Noli, ay sinaway niya ito para lumayo. Ngunit nag-iba ang anyo nito at tila ba naging mabangis nang sinubukang paalisin. Kakaiba ang pamumula ng mga mata nito. Nagbabaga. Sa sobrang pagbabaga ay pwede ka na mag-ihaw ng liyempo. Hindi, joke lang. "Naku, Noli, aswang yan. Itaboy mo bago pa may gawin iyang hindi maganda sa sanggol." Pagkarinig niyon ay mabilis na kinuha ni Noli ang kanyang itak at walang takot na binaba ang nilalang. Nang makita siya nitong lumabas ay mabilis na rin itong lumabas ng silong at tumakbo palayo. "Hayop kang aswang ka. Ilang beses mo na kaming pinunterya. Gusto mo talagang mamatay ha? Sige, hintayin mo ko." Sigaw pa niya, sabay habol sa tumatakbong palayong malaking baboy na kulay itim. Ngunit bigla na lang itong nawala sa paningin ni Noli. Dismayado siya dahil gigil na siya dito. Nang hindi na niya ito muling nakita ay nagpasya na lamang siyang umuwi na ng bahay. Tulog na ang kanyang mag-ina, samantalang si Aling Moray at ang anak nito ay nagpaalam ng umuwi dahil walang tao ang kanilang bahay. "Maraming salamat sa inyo, Ate Moray." Pasalamat ni Noli sa kapitbahay. "Wala yon. Basta bantayan mo muna ang mag-ina mo at baka babalik na naman ang aswang na yon." Huling bili nito. Nagpaalam din ang hilot na uuwi na. Ngunit hindi ito pinayagan ni Noli dahil malalim na ang gabi. Ang hirap pa namang kalabanin ng aswang, lalo na at may katandaan na. Pumayag din naman ito doon na muna magpalipas ng gabi. Nagpatuloy na lamang sila sa pagkukwentuhan at ibinilin pa nito kay Noli na maglagay ng mga baging ng panyawan sa mga bintana at pintuan ng bahay upang layuan ng aswang ang kanilang sanggol. Kinabukasan, sinunod iyon ni Noli at makalipas ang mga araw ay wala nang paramdam kahit tik-tik. Masaya ang dalawa sa kung anuman ang meron sila. Wala silang pinagsisisihan at darating ang araw na sabay nilang haharapin ang mga magulang ni Bekay ng buong tapang. At siguradong hindi na ang mga ito maging tutol pa dahil may anak na silang magbubuklod sa kanilang dalawa. Hanggang dito na lang muli ang maikling kwento sa buhay ni Noli. Sana'y nagustuhan ninyo at nagbigay aral na rin sa inyo na hindi lahat ng kapitbahay ay marites. Minsan, may mga aswang din na kayang aswangin pati ang pinakamamahal mong asawa. Ano, hindi ka ba natamaan? Mag-ingat ka. Baka sa susunod, ikaw ang matamaan. Alright. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tuwagin niyo na lamang po ako sa pangalang Primo. Ako po ay 33 anyos. Taga Quezon Province.
at kasalukuyang narito sa Maynila para magtrabaho. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang inyong mga isinalaysay na kwentong aswang. Sa tuwing may bago kayong upload ay hindi ko maiwasang manabik dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat mga suking tagapakinig. Dahil dito, naisipan kong ibahagi na lang din sa inyo itong nalalaman kong kwento noong ako ay 20 anyos pa lamang. Hindi pa ako nagtatrabaho ng mga panahong ito at nasa bahay lamang bilang kasama ng aking nanay sa bahay. Si tatay pa ang may trabaho sa amin noon kaya medyo tipiran pa kami sa gastos. Mahirap ang buhay sa bukid. Lahat ng ginagawang trabaho ay hindi maaaring magtagumpay kapag hindi nararanasang magbilad sa init. Kaya naman para gumaan kahit papano ang responsibilidad ni Papa sa amin, tumulong ako sa mabibigat na bagay sa aming tahanan. Imbis na iasa ko pa ito sa mga taong kailangang suhulan ng aking ama para magkaroon kami ng panggatong, tubig at paghahawa ng munti naming sakahan, ako na ang gumagawa niyon. Dito ko nakilala si Domeng, isang dayon na nakatira sa may liblib na bahagi ng kagubatan kung saan ako nangunguha ng panggatong. Nakarating lang ako doon nang minsang maligaw ako sa daan habang may pasan akong mga panggatong. Halos buong araw na akong nagpapaikot-ikot sa kagubatan noon dahil sa hindi ko matiyak na pangyayari. Bigla kong nakalimutan ang daan pa uwi sa amin o kahit ang labasan man lang ng nasabing kagubatan. Mabuti na lang nagtagpo ang landas namin ni Domeng. Siya ang malalay sa akin upang makarating sa tamang kalsada at makauwi. Walang pagsidlan ang kasiyahan ko noon dahil nakatagpo ako ng mabuting taong nakahandang tumulong sa kanyang kapwa. Magmula noon ay naging magkaibigan na kami ni Domeng. Sa mga naguguluhan po, si Domeng ay kasing edad ko lamang. Nakatira siya sa pusod ng kagubatan kasama ang kanyang lola. Naisip ko, isa siguro siyang dayo dahil ang sabi niya, 3 taon pa lamang daw silang namamalagi sa kagubatan na iyon. Tingin ko kay Domeng noon ay mahiyain at tahimik. Hindi siya gaanong nakikipag-usap kahit kanino. Pero sa pagkakaalam ko, nagtutungo siya sa palengke sa baryo para mamili ng mga gulay na iniutos di umano ng kanyang lola. Kwento sa akin ni Domeng, istrikta ang kanyang lola at ayaw na nakikipagkaibigan siya kahit kanino. Gayunpaman, hindi ko kayang itangging magaan ang loob ko sa kanya dahil hindi naman abusado si Domeng at higit sa lahat ay magalang ito. Ang totoo niyan, ayaw niyang magpunta ako sa kanila. Ayaw ng lola niya sa mga bisita. Ayos lang naman sa akin kasi araw-araw siyang dumadaan sa bahay para mamalengke. Kaya napapadaan siya sa bahay para makipagkwentuhan sa akin. Palagi akong nakikinig sa mga kwentong aswang niya, mga engkanto, duwende, at iba pang nilalang na may kakaibang kakayahan. Ewan ko ba, parang nakakamiss ang mga kabataan noon. Noong kabataan kasi namin ay ito talaga ang mga kadalasang topiko, ang katatakutan. Ay, kumusta na kayang kaibigan ko? Tara balik tayo sa kwento. Para mas lalo siyang mapalapit sa akin, madalas ko siyang inaabangan sa labas ng aming bahay para ayaing kumain. Ang aming bahay ay daanan lang kasi ng mga namimili kapag pumupunta sa palengke. Wala pang gaanong may nagmamay-ari ng motorsiklo sa amin noon. Bako-bako pa ang daan at madalas na lumulubog pa sa putik ang aming mga paa tuwing tag-ulan. At tuwing tag-init naman ay puro alikabok ang sasalubong sa iyo. Tanging tao at karusa lamang na hila-hila ng kalabaw ang nakakadaan sa nasabing kalsada.
Hanggang sa isang araw na, sinadya ko na namang abangan si Domeng sa labas ng aming bahay. Maging si nanay ay magaan ang loob sa aking kaibigan. Namataan ko siyang papunta sa baryo kanina, kaya naisipan kong ipaalam kay nanay na dumaraan si Domeng. Aniya, pwede ko raw ayaing kumain ang aking kaibigan. Kaarawan ko ng araw na iyon at wala kaming bisita. Hindi rin makakauwi si tatay dahil kailangan nilang mag-overtime ngayon, kung saan siya nagtatrabaho. Naiintindihan ko naman ang aking ama dahil para lang din naman sa amin ang ginagawa niya. Lumiwanag kaagad ang aking mukha nang matanaw ang papadaang si Domeng. Kagaya ng madalas kong makitang dala niya, hindi ito magtanda o gaga sa pagbitbit ng sangkatarbang plastik na may lamang gulay at lamang loob ng baboy. Biniro ko siya at sinabing ang dami niya namang pinamili para siyang magpupesta sa gagawin niya. Mahinang tumawa si Domeng pero nakita kong hindi man lang ito umabot sa kanyang mga mata. Ang sagot niya, ang lola niya daw ang kakain ng lamang loob, samantalang siya naman sa gulay dahil hindi raw siya kumakain ng karne. Nanghihinayang na napayaw ko ako dahil adobong baboy, pansit at pork humba ang inihanda ni nanay. Sabi niya naman, pwede siyang kumain ng pansit kaya natuwa na din ako kahit papano. Habang kumakain kami, naitanong ko sa kanya kung bakit ayaw niyang kumain ng karne. Natigilan sa pagsubo si Domeng. Muling bumakas ang lungkot sa kanyang muka. Maya-maya lang, sinabi sa akin ni Domeng na hindi naman talaga daw masilan siyang kumain. Kapag nakakita lang siya ng karne o kahit na anong lamang loob mula sa hayop, ay may mga bagay siyang naaalala na pinandidirihan niya ng husto. Humingi pa siya sa akin ng pasyensya sa ginagawa niyang pagtanggi sa pagkain, kaya naiintindihang tumango ako sa kanya. Pagkatapos kumain, magalang siyang nagpaalam sa aking nanay na kailangan na niyang umuwi. Nagpaalam siya at binitbit na ang kanyang mga dalahin. Sabi pa niya, masarap daw ang lutong pagkain ni nanay. Maraming bawang. Sa bahay daw kasi nila ay bawal ang bawang. Gusto ko mang magtanong ay huli na ang lahat dahil nakaalis na si Domeng. Hindi na rin lang din ako nag-abala pang habulin siya dahil magkikita pa naman kami sa susunod. Isang araw, kinakailangan kong magpunta sa kagubatan para manguha ulit ng panggatong. Medyo kabisado ko na ang daan dahil tinuruan ako ni Domeng. Buong araw akong naghakot hanggang sa abutin ako ng hapon. Medyo marami-rami ang aking nahakot kaya naisip kong magpahinga na muna. May flashlight naman ako kaya kahit papano ay hindi ako natatakot na maabutan ng gabi sa kagubatan. May natuntun akong isang napakagandang batis na may talon, kaya naisip kong manatili muna doon. Nagtampisaw ako at nilibang ng husto ang aking sarili sa pagsisid. Nang mapagod ay saglit akong nagpahinga, tsaka nagpasya ng umuwi. Habang naglalakad, napansin ko ang isang liwanag sa may parting katapat ng munting kalsadang nadaraanan ko. Naisip kong usisain kung ano kaya ang mayroon doon. Kaya imbis na umuwi na ay tinalunton ko ang daan papunta sa pinagmumulan ng liwanag. Habang papalapit, nakikita ko ang isang malaking bahay sa gitna ng malaking hawan. Hindi ito nakikita kaagad sa malayo dahil natatakpan ito ng nagtataas ang talahib. Hinawi ko ang talahib at nagpasyang lumapit sa mismong bakuran. Maraming halamang gulay sa paligid at hitik sa bunga, kaya hindi ko maiwasang mamangha. Nagulat ako nang malamang may nakatirik na bahay doon, pero hindi ko alam kung sino ang nakatira. Sinubukan kong maglakad-lakad sa bahay hanggang sa mapasilip ako sa isa sa mga butas na dingding. May mahabang mesa sa aking sinisilipan kung saan naroon ang pinagmumulan ng liwanag.
isang gasera. Narinig kong may boses na nagsasalita. Kaya naman mas lumapit pa ako sa may bahagyang nakaawang na pinto para malinaw na mapakinggan kung sino ang nag-uusap. Sa tingin ko ay dalawa sila, isang binatang lalaki at matandang babae. Pamilyar ang boses ng lalaki. Ito pala si Domeng. Nagulat ako nang biglang bumulyaw ang lola ni Domeng. Kaya napasiksik ako sa pinagkukublihan kong malaking drum. Base sa pagkakaintindi ko sa kanyang sinabi, pinapagalitan niya si Domeng. May sinasabi ito tungkol sa pakikipagkaibigan niya sa akin. Na ayaw daw niyang mangyari, kaya kailangang iwasan niya ako. Gatong panangginang, wala daw akong magandang maidudulot sa kanya. Nalungkot ako sa sinabi nito, pero kaagad nitong napalitan ng kaba nang lumabas ang matanda sa kanilang bahay. Pigil ko maski ang malalim na paghinga para iligtas ang aking sarili na makagawa ng ingay. Nakita ko nang may ilabas siyang panyong kulay itim na may nakabordang mga letrang kulay pula na sa tingin ko ay lingwaheng Latin at binasa iyon. Tsaka inuusal ang mga hindi maintindihang kataga. Nagpahid siya ng langis hanggang sa mabasa na ang kanyang buong katawan. Maya-maya pa, marahas kong natutop ang aking bibig nang makitang kay bilis na nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay naging makulubot tsaka humaba at nagkaroon ng malalaki at matutulis na ngipin. Sa halip na nakatayo ay tila naging mga paa ng hayop ang kanyang mga kamay at naging mabalahibo at kulay itim ang kanyang balat. Nakatuwad siya at nakakahindik magmasdan ng paraan ng kanyang paglalakad. Sindak akong napapikit nang makitang suminghot sa hangin ang kanyang lola, tsaka umangil at lumundag palayo. Dahil sa takot ay hindi ko na nagawa pang pakinggan ang matinis niyang atungal. Sa halip ay nagtatatakbo ako pa uwi. Kinabukasan, malayo pa lang ay natanaw ko na si Domeng. Naglalakad siya papunta sa palengke pero sa pagkakataong iyon ay siya naman ang may pasa na sako. Lumabas ako ng bahay para kumprontahin siya sa nakita ko kagabi. Pero nagulat lang ako nang lagpasan niya ako. Imbis na malungkot ay mas lalo akong nairita. Hindi ko naman siya hinuhusgahan pero naiinis ako sa kanyang ipinapakitang ugali. Dapat nang matakot siya sa akin kasi may lihim siya na nakatakdang lumantad sa lahat. Inis na sinundan ko siya at tinawag ang kanyang pangalan. Nangalit ang aking bangabagang at hindi napigilang suntukin siya ng makailang beses ko na siyang tinawag. Ay hindi man lang siya tumigil at humarap sa akin. Galit na tinanong ko siya kung bakit hindi niya ako pinapansin. Kung ano ba ang ipinagmamalaki niya. Kung iyon bang tungkol sa lola niyang nagbabago ng anyo. Natigilang tumitig siya sa akin at lumingon sa paligid. Buti na lang, walang tao noong mga panahong iyon. Kaya solo naming dalawa ang buong paligid. Anya, paano ko raw nalaman ang tungkol sa lola niya? Mangyak-ngyak na ang mukha niya nang hindi ako nagsalita kaagad. Kaya sa bandang huli, sumagot ako. Sinabi ko sa kanyang hindi ko sinasadyang matuntun ang bahay nila. At narinig ko ang usapan nila kagabi. Narinig kong pinaiiwas siya ng kanyang lola sa akin. At nasaksihan ko ang pagbabagong anyo ng matanda mula sa tao hanggang sa pagiging aswang. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Hindi siya nagalit sa akin nang bumagsak sa lupa ang kanyang mga pasang sako. Tahimik lang siyang dinampot ang mga ito at walang ingay na muling pinasan sa kanyang likuran. Bigla akong nakonsyensya. Bago pa man siya umalis, narinig kong nagsalita siya at hindi ko ito makakalimutan. Sabi niya, "Kaibigan pa rin kita, Premo. Lagi mong tatandaan. Hindi kita iniwasan para sa kaligayahan ng lola ko, kundi
Iniiwasan kita para sa sarili mong kaligtasan. Marami kang hindi alam tungkol sa kanya at alam kong hindi kita mapipigilang tuklasin ang lihim niya. Sana kapag nangyari ang araw na iyon, huwag mong kakalimutang magbaon ng asin at isaboy sa kanya ang katas nito. Pagkatapos sabihin niya iyon, umalis na siya nang hindi man lang ako nililingon. Mula noon, hindi na kami nagkakausap ni Domeng. Nalulungkot ako kasi sa tuwing tatangkain kong makipag-usap sa kanya, ay lantaran na ang paglayo niya sa akin. Nalungkot ako ng gusto sa sinapit ng pagkakaibigan namin. Dumating ang araw na nagkakagulo sa aming baryo. Tila sunod-sunod na bangkay ang natagpuan. Wakwak ang mga dibdib at nawawala ang mga lamang loob. Duda ko, may kinalaman ng lola ni Domeng sa patayang ito. Kahit kinakabahan, nagdesisyon akong kumprontahin sila sa krimeng ginagawa ng matanda. Kailangang managot siya sa mga patayang ginawa niya sa aming bayan. Dumiretso ako sa madilim na kakahuyan pagsapit ng dilim. Alam kong dihado ako sa gagawin kong pagbisita sa kanilang tahanan. Pero kampante akong makakasunod kaagad sina Kapitan dahil humingi na ako ng tulong sa kanila. Malayo pa lang ako sa bahay ni na Domeng ay may naririnig na akong huni ng isang mabangis na aswang. Kabadong isinuot ko ang malaking garla na bawang sa aking leeg at walang takot na tinungo ang bahay sa gitna ng kakahuyan. Wala akong ibang inaasahan maliban sa Panginoon na siyang naglalang sa ating lahat. Naniniwala akong kaya niyang ilayo ako sa kapahamakan. Nang makarating sa malaking bakuran ay sinuyod kong muli ang paligid. Gusto kong himatayin sa takot ng makita ang dati ay gulayan ng lola ni Domeng. Imbis na gulay ay puro putol ng kamay, paa, tenga at iba't iba pang bahagi ng katawan ang nakikita kong nakasabit doon. Nilakasan ko ang aking loob saka lumapit sa pinto. Hindi ko alam kung ano ba ang tagpong sasalubong sa akin pero kailangan kong magpakatatag. Kumatok ako ng ilang beses sa pinto ng kanilang bahay. Ngunit walang Domeng o kahit lola niya ang nagbukas. Nakakailang katok na ako hanggang sa may lumagabog sa loob na dahilan para magmadali ako sa pagpasok. Nagulat ako nang maabutang nagkalat ang sariwang dugo sa sahig. Makalat sa buong paligid at sa tingin ko ay nagkaroon ng matinding pagtatalo bago pa man ako makarating. Tagaktak ang pawis ko sa labis na takot. Tinungo ko ang kusina at naabutang nakasalang ang malalaking kaldero. Animoy may malaking salo-salong gaganapin. Sinubukan kong buksan ang ilan sa mga takip ng kaldero para lang mapaatras nang mapansin ang ulo ni Domeng sa loob na malapit ng lumambot. Walang sabi-sabing nagsuka ako dahil sa labis na pagsama ng aking pagkaramdam. Tila bumabaliktad ang aking sikmura dahil sa aking nasaksihan. Nangihina akong napadaos-dos sa may dingding, saka napasalampak ng upo sa sahig. Halos ko yumusin na matinding emosyon ng aking puso nang mapagtantong patay na si Domeng. Niluto ito ng sarili niyang lola. Nakita ko pa sa isang sulok ng kusina ang matanda na abala sa kanyang nilalantakan at inangilan pa ako nang mapansin niyang pinagmamasdan ko siya. Inilabas ko ang dinurog kong bawang kanina. Nang makita kong umangil siya sa akin tsaka binalak na sumugod, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Marahas kong sinaboy sa kanyang mukha ang katas ng bawang, dahilan para mapaatungal siya sa labis na sakit. Tila siya napapaso sa pinakuloang tubig. Kaya mas lalo kong ipinag-igi ang pagsaboy niyon sa kanya. Hindi naman matatapon ang laman ng dala kong mineral water kung saan nakalagay ang katas ng bawang dahil pinaghahandaan ko talaga ang kagamitang iyon
Para ang maging silbi ay maisaboy sa aswang ang laman na parabang nagsasaboy ng banal na tubig. Biglang lumundag ang ginang na may nanlilisik na mga mata at dinaluhong ako. Napasigaw ako nang marahas niyang pagkakalmutin ang aking buong katawan. Naghanap ako ng paraan para man lang makaganti, kaya naisipan kong durugin ang isa sa malaking bawang na nagsisilbing kwintas ko at iningod-ngod iyon sa mukha ng aswang. Napasigaw ang aswang at umusok ang kanyang muka. Tila napaso ito sa katas ng bawang. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataong maitulak siya. Tsaka naman dumating si Kapitan at may mga kasama pang mga tanod. Sila na ang kumalaban sa aswang, kaya nanghihinang napahugulgol ako. Hindi ko matanggap na sa ganoong kasindak-sindak na pangyayari magtatapos ang buhay ng itinuturing kong tunay na kaibigan. Bilang alaala ng aming pagkakaibigan, binigyan namin ng maayos na libing ang labi ni Domeng. Ang lola niya ay nabalitaan naming dinala ng mga otoridad sa Maynila. Kakasuhan daw nila ito na duda ko kung mapagtatagumpayan ba nila. Ang aswang ay aswang at may kakayahan ito. Isa lang ang tinatandaan ko. Hindi ako naghihiwalay ng katas ng bawang bilang pangontra sa mga aswang. Halos ilang buwan ko ring dala-dala ang trauma mula nang makita ko ang ulo ng kaibigan ko. Halos ayaw kong patulugin. Feeling ko nga noon ay parang mababaliw ako. Dahil halos gabi-gabi din akong binabagungot noon. Dala ng trauma sa mga nasaksihan ko. Pero sa paglipas naman ng siguro mga taon, ay muli akong nakamove on. At para makalimutan ko ng tuluyan, nagdesisyon ang aking mga magulang na magtrabaho ako sa Maynila. Hinatid nila ako sa tiyuhin ko na dito na nakatira. At yun nga, naka-recover naman ako. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at sana'y nagustuhan ninyo. Muli po, ako po si Primo ng Quezon Province. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Mabuhay kayo at pagpalain palagi.